sa ating mga kaaway. Purihin ang Panginoon, ating napakalaman, at tuwing pinakilala at ang maayayang ilan. Ikaw ang kumpeta. Sa ngayon ang mahal ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin Mga kapatid, dalhin natin natin mga kasalanan upang tayo maging marapat tumayag sa banal na pagdiriwang. Ginamit ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lupa akong nagdasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. tawag tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, pagkabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo. Kristo, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan kami. Puri sa Diyos sa kalikasan. Sinasamba ko namin, ipinagpuli ka namin, pinasusunod ka namin, dahil sa lakina kung aking kapurihan. Panginoon, sawarin ang namin, Diyos sa kapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Panginoong na alam, Panginoong Diyos, ngunit na Diyos sa lahat ng ikaw na natulog sa kanilang ama, nagawin mo ang aking kahilingan sa mundo. Ikaw na ang Panginoon, ikaw na ang Jesucristo, ang Panasan, kasama ng Espiritu Banal, sa kadakilan ng Diyos Amen.
Ama, makapangyarihan kami iyong mga kapatid ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kami nagliliwanag sa iyong magapatang lubos sa sikat sa pamamagitan ng Isang Kristo na sa akin ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyupo po ang lahat. Tinutuloy ng mayamang babae si Eliseo ang lingkod ng Diyos sa kanyang tahanan. Dahil sa kanyang kabutihang loob, tinalugdan siya ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya ng matagal niyang hinahangad. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Minsan, si Eliseo'y nagpunta sa Sunem. May isang mayamang babae roon at siya'y inaniyahang kumain sa kanila. Mula roon, doon siya kumakain tuwing pumunta sa lugar na iyon. Sinabi ng babae sa kanyang asawa, "Natitiyak kong lingkod ng Diyos ang tao ito. Bakit di natin siya ipagpagawa ng isang silid para matuluyan niya tuwing pumunta rito? Bigyan natin siya ng higaan, mesa, upuan, at ilay." Nang magbalik si Eliseo, doon siya nagpahinga sa silid na ihanda sa kanya. Pagkaalis ng babae, tinanong ni Eliseo si Gehazi, "Ano kaya ang may tutulong natin sa kanya?" Sumagot si Gehazi, "Wala mo siyang anak at matanda na ang asawa." Tawagin mo ulit, utos ni Eliseo. Nagbalik ang babae at tumayo sa may pintuan. Sinabi sa kanya ni Eliseo, "1 taon mula ngayon, ikaw ay magkakaanak." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwi ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Iyong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapangat ang taong sa'yo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuli, ang katarungan mo'y siya sinasabi. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang tagumpay namin ay iyong kaloob, dahilan sa iyong kagandahang loob. Pagkat pinili mo yung hari namin, kaloob mo ito, banal ng Israel. Pag-ibig mo walang maliw ay lagi kong sasambitin. Nalibing tayo kasama ni Kristo sa pamamagitan ng binyag. Kasama niya, tayo'y mabubuhay sa isang maabot pamumuhay. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa mga tuwid, tayo namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag, upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo naman ay mabubuhay sa isang bagong pamumuhay. Ngunit, tayo naniniwala ang mabubuhay kasama ni Kristo kung namatay tayo kasama niya. Alam namin si Kristo na muli, binuhay, ay hindi na muli makamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan nang siya ay namatay.
Namatay siya ng lisanan para sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay sa kasalanan at kapwa buhay naman para sa Diyos sa inyong pag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah! 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 Puri ang Diyos. Hallelujah! Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagpuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, ang umiibig sa Ama o sa Ina na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa Ama na lalaki, ang umiibig sa anak na babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasal na kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nabibigay ko, binibigyan ko sa ito, tatanggap siya ng gantimpala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiunan po ang lahat. Sa mapagpalang hapon po sa ating lahat, palapakan natin ang Panginoon. Sabi mo, Ebanghelyo, narinig po natin yung sinabi ni Jesus na mga paraan para maging karapat-dapat tayo sa Kanya. O in other words, kung paano tayo makakasunod sa Kanya. Paano ang pagiging disipulo o nakasunod ni Jesus. Kung iisay po natin, titignan po natin, parang napaka-demanding ng Panginoon. No? Parang napakahirap sumunod sa Diyos. Ngunit, sinasabi ko sa atin ng mga pagbasa na pag tinalam natin na kung ano ang dahilan at kahulugan ng pagsunod natin sa Diyos, ay masusundan natin siya ng buong puso. At ang pagsunod sa Kanya ay magdudulot sa atin ng biyaya na higit sa inaasahan natin. Kaya sa mga pagbasa, ibinibigay ko sa atin ang tatlong kahulugan ng pagsunod sa Diyos. Kung paano tayo makakasunod sa ating Panginoon. So, number one, ang pagsunod ay pagpili sa Kanya araw-araw. Pag-ulit po. Pagpili sa Kanya. Hindi lang isang beses, hindi lang isang beses na grande, no? Kundi ito ay araw-araw na Diyos at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Mga minamahal ko kapatid na tayo ni Diyos. Ano yung Diyos natin sa buhay, yung mga problema, na minsan, ang hirap pasanin, no? Mga utang, mga problema sa pamilya, sa asawa, parang walang solusyon, wala ng pag-asa, no? May mga krus, yung magulang, na nagsasakripisyo para sa anak. May krus ang estudyante nagsisikap para makatapos ng pag-aaral.
May krus ang empleyadong lumalaban ng tapat, may krus ang may karamdaman, may krus ang nawawalan ng mahal sa buhay, may krus ang may problemang pinansyal. Pero ang pagsunod kay Jesus ay hindi nakakahuluga mawawala ang krus natin sa buhay. Kundi ang pagsunod natin sa Diyos ay kahit may krus sa aming buhay, hindi natin ito papasanin mag-isa. Hindi ka nagiging masyadong mabigat dahil meron tayong marami sa pagbubuhat ng mga krus natin sa aming buhay. Kasi ikalawang pagbasa, sinabi ko ni San Pablo na dahil kay Kristo, nagkakaroon tayo ng panibagong buhay. Kaya yung sabihin, kapag iniaalay natin ang krus na ito kay Kristo, nagkakaroon ng panibagong saysay ang mga paghihirap natin sa buhay. No? Ngayon, for example, nagtitiis ka, estudyante ka, nagtitiis sa mag-aral. No? Nasusulipan ka mag-aral dahil hindi mo naiintindihan. No? Nag-research ka, no? Marami ng mga sources. No? Mahirapan ka ngayon, pero kapag ginawa mo yan na may pag-ibig, makikita mo sarili mo, na nauunawaan mo na yung pinag-aaralan mo. Diba? Pero tayo, no, kapag inihalay natin sa Diyos, ang ating mga pinagdadaanan, ang ating mga krus, nagkakaroon ng saysay ang ating mga paghihirap. Kaya mga minamahal kong kapatid, ang pagsunod sa Diyos ay hindi pagtakas sa mga krus, kundi pagtanggap sa krus kahit pabigat, kaya alam natin hindi tayo Diyos. Amen? Kaya kung meron kang krus sa buhay mo, sabihin mo lang muna, hati-hati sa Diyos, at alam natin, na hindi tayo nag-iisa sa pagtanggap sa pagbuhat ng krus dahil kasama natin ang ating Panginoon. No? Ang minamahal ko po din, hindi hadang ang krus sa pagsunod natin sa Kanya. No? Kadalasan, sa krus mismo tayo higit na napapalapit sa ating Diyos. Diba? Kapag meron tayong problema, kapag meron tayong mga bigat ng dinadala, ano ang ating sinasabi? Panginoon, tulungan mo. Bilangan kita. Hindi ko kaya mag-isa. Bilangan kita. Pangatlo, ang pagsunod sa Diyos ay pagiging pagpapala sa ibang tao. No? Sa dulo ng ibang medyo na ating narinig, napakaganda ng sinabi ni Jesus. No? Ang magbigay kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa maliliit na ito ay hindi mawawalan ng gantimpala. Sabihin, gagantimpalaan ng Panginoon ang magbigay ng isang basong tubig na malamig. Magbigay ng tubig na malamig. Ano yung sabihin ng Panginoon? Kahit na maliit na tubig, basong tubig na malamig, ay ito ay magpapawi ng uhaw ng ating kapwa. Take note na hindi sinabi ng Panginoon na isang galon, isang litro, no? Isang gram. Sinabi niya isang basong tubig lang. Sabihin, ang pagsunod sa Diyos, kahit ito ay maliit, basta ito ay may pag-ibig para sa ating kapwa, ito ay pagsunod na sa Diyos. O kaya, hindi natin kailangan maging pare, maging madre, religyoso, o politiko para ipakita natin sa Diyos na sumusunod tayo sa Kanya. Kaya sa mga maliliit na bagay, no, ang pakikiusap sa tao may problema, ang simpleng pagngiti, no, kahit nawawalan ka na ng pag-asa, ang simpleng pagdasal sa ating kapwa, yun yung mga mumunting basong tubig na malamig na papawi sa uhaw ng ating kapwa. Kaya mga minamahal mo kapatid, sinasabi ng Panginoon na pagsunod natin sa Kanya ay maaaring paligid, ngunit ito ay magiging malaki sa paningin ng Diyos kung may ito ay may paligid. Ang minamahal mo kapatid, natin ng Diyos na sumunod tayo sa Kanya. Maaaring natin sabihin, no, na pagkira sumunod sa Diyos, ngunit kapag mahal natin sa Kanya, kapag mahal natin siya, uunahin natin siya. Amen? Kaya sinabi sa Ebanghelyo, no?
ang umiibig sa Ama o sa ina na ibig sa akin, ay hindi dapat sa akin. Hindi ibig sabihin na iwala natin ang ating pamilya, kundi sinasabi ng Panginoon na kapag inulan natin siya, kapag minamahal, inulan natin mahalin ng Diyos, kundi sasamahalin ng Panginoon, na kapag inulan natin siya, kapag inulan natin mahalin ng ating Diyos, kapag minamahal, inulan natin mahalin ng ating mga anak, sasamahalin ng Panginoon, dahil kapag inulan natin siya, kapag inulan natin mahalin ng ating Diyos, sa pagkakunin mo natin, mahalin ng ating mga anak, sasamahalin ng Panginoon, kapag inulan natin siya, kapag inulan natin mahalin ng ating Diyos, sa pagkakunin mo natin, dahil kapag sunod sa Diyos, ay pagpili sa kanya araw-araw, sunod na sa pagpagkat sa Diyos, sa pagpagpili dahil sunod sa Diyos, ay pagpili sa kanya araw-araw, sunod na sa pagpagkat sa Diyos, sa pagpagpili basa sunod sa Diyos, ay pagpili sa kanya araw-araw, sa pagpagkat sa Diyos, basa sunod sa Diyos, nagagawang tao na Espiritu Santo na pinangalan ng Kristo sa pagkakunin ng nagagawa sa tao na matay. Espiritu Santo na pinangalan ng Kristo may araw pagkakunin ng nagagawa sa tao na matay. Espiritu Santo na pinangalan ng Kristo may araw pagkakunin ng pagkalooban niya sa akin ng grasya niya, kailangan sa susunod. Ang kapatid sa Diyos na para sa kalooban niya sa akin tayo ang sinibin mo ang sa panalangin. Tingin mo ang aking sanalanan. Para sa kalooban niya sa akin tayo ang sinibin mo Ang mga pagkakas ba? Ikaw ang makita ng salamat na Ama, tingin mo ang aking panalangin. ang mga pagkakas ng sapat na ang pangalan ang mga magawa na Tingin mo ang aking panalangin. upang makapananagal kailangan sa parang may malasakit ang pangalan ang mga magawa na Ama, tingin mo ang aking panalangin. upang makapananagal kailangan sa parang may malasakit ang pangalan ang mga magawa na ikaw ang makita ng mga tao upang makapananagal sa parang may malasakit. Ama, tingin mo ang aking panalangin. Bigyang lakas ng nawa at walang ikaw ang pagkikay ng mga kapaan na kumakalaban ng pwersa ng mga makapulong pag-isip Ama, tingin mo ang aking panalangin. Ama, tingin mo ang aking panalangin. ikaw ang pagkikay ng mga kapaan na kumakalaban ng pwersa ng mga makapulong sa kanilang Ama, tingin mo ang aking panalangin. Ama, tingin mo ang aking panalangin. ikaw ang pagkikay ng mga laban ng Tingin mo ang panalangin. Ama, tingin mo ang aking panalangin. Ama, tingin mo ang aking panalangin. Kapalalim ba niya ang sumama sa iyo? Pagkalooban mo kami ng isang aming kapasimulang pagpapatuloy ang aming pagkakapay kung sa malalim ba niya ang iyo? Sumama sa iyo. Isang aming kapasimulang pagpapatuloy ang aming pagkakapay kung sa malalim ba niya ang iyo? Sumama sa iyo. Amen.
Tumanon ako ang Pagkain kayo mga kapatid ko, pagkain natin. Tayo na lang namin ko sa Nagawihan ang Panginoon ang aling sa iyo ng buhay sa kamulian niya at sa aking pagsulangan at sa buhay. Pagkain kayo mga kapatid ko, pagkain natin. Tayo na lang namin ko sa Nagawihan ang Panginoon ang aling sa iyo ng buhay sa pagkalong ko ay pagkalong ko na maaari tayo na lang makita niya sa sumayo ang pagkakoy at sinay sa Diyos ay supuso sumayo ang pagkakoy sa Diyos ay supuso ay upang may Santo, Santo, Dios ang Diyos na pagkakiyang Pagsunod po ang ang banal, dahil sa pamamagitan ng iyong Espiritu o iyong banal na mga baka lahat bago niya inilagay sa mundo, banal, gawa ka na inabay dahil sa pamamagitan ng iyong Espiritu o iyong banal na mga kaya po sa kanyang mga alagad sa mga pagkabit na ikaw bago niya inilagay sa mundo,
Isa na siya kanyang kabiyak na puso, isa sa mga apostol, ay lahat ng mga dito sa daigdig ng katulong sa Diyos, ay pag-iwan naman natin sa isang muli, sa ikaw, sa mga pangkita ng lalaki sa pagkakasi. At isa na siya kanyang kabiyak na puso, isa sa mga pangkita ay lahat sa kanya sa kanya, lahat ng parang Diyos naman, mga pangyari sa pasapalit sa mga Espiritu Santo, ang pasapalit sa mga parang
Kaya sa lahat ng sima, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, likas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapangingin, sa bantalang at pinalanan ka, ang dakilang araw ng pagpapaya, ng kapagligtas namin si Jesus sa lahat ng sima. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, likas sa kasalanan, at ilayo sa lahat sinabi ko sa inyo ang iniwan ko sa inyo ang ibinibigay ko sa inyo ang aming pananampalataya at pag-aamin sa inyo pagkalooban mo ng pananampalataya sa inyo ayon sa kalooban sa Espiritu magpasama ng iwan sa inyo may kayaman ang ilabigay ko sa inyo ang aming pananampalataya pagkalooban mo ng pananampalataya sa inyo ayon sa kalooban sa Espiritu magpasama ng iwan sa inyo may kayaman ang ilabigay ko sa inyo ang aming pananampalataya si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sa libutan ng walang kalimutan. Kapatid, narito si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sa libutan ng walang kalimutan. Kapatid, narito si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sa libutan ng walang
gusto ng Evangelyo. Kumalalahan ng gusto sa Evangelyo. Makakilala Kristo ang Kordero ng Diyos. Dahil sa Diyos, matapagong sinangahan sa Jesus na kanyang misyon kung sinahanay natin ito ng kanilayan sa Apostol ng San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa ito ang ang puso ginawa natin ang Jesus at ang utak ng Diyos. Maluwag ang sinangahan kay Jesus na maluwag din sinahanay natin namin siya ang kanilayan sa inig at pagkukulan. Tulungan mo kami palusuhan ng kahulugan sa inig natin sa Jesus na maluwag ng Jesus at ang mga kanilayan maluwag ang sinangahan kay Jesus na maluwag din sinahanay namin siya ang kanilayan ang aming makapagkulan. Gamitan kami sa iyong kawilangan sa inig namin kabilang sa lalaki sa iyong harapan ng Jesus at ang mga kanilayan maluwag ang sinangahan kay Jesus na maluwag din kasama ng sinangahan ang aming makapagkulan. Gamitan kami sa iyong kawilangan sa inig namin kabilang sa iyong harapan. Manalangin tayo. Ama naming papagmahal, buhay nawa kami na itinghari at nagsipan upang makikita sa pag-ibig mo kailanman na nagkaroon ng bunga natin natin kayaanan sa mga kaibigan ni Jesus. Ama naming sama sa Espiritu Santo, buhay magpasawalan. Magsiupunan po ang magsiupunan po sa lahat ng malilipong po mula dito. Pinagdadala sa loob ng mga sinong karagdagang bulong sa kanyang ating pagkasunod at bawal ko po ang Santo Papa. Narito po ang manifestation dito. Isang pwede na hawak ni Jesus sa walang nagmedyo po ang dito. Pinagdadala sa mga sinong karagdagang bulong at hawak sulat ng asal awal ng Santo Papa. Hindi kaya po ang lahat ng masabi ng kawat-kawat na dumalo sa banal ng isa. Sa darating na July 4, Sabado, magkakaroon po ng parish monthly donation sa ganap na Iloilo na pamumunahan ni Reverend Nicol Pumarito Santo sa Diocese ng Pasig. Naaniyahan po ang lahat na dumalo sa darating na July. Ang Angelic Voice Choir na English ay malukuyan po sa pinagawang ng mga bagong mundo na nais makalimutan sa Panginoon sa pagpapatunan ng talento sa pagkanta. Ang resulta sa ito ay nakasibong para sa mga kanulaang may edad na halos na lang unang pagbabags para sa mga interesadong magkailangan ng kataan. Maaari yung message sa Facebook sina Para Vilma sa pagsuhan ng talento sa maaari ko rin po ipadala ang inyong mensahe para sa Rekta sa opisyal na Facebook page ng Angelic Voice Choir sa mga pagmimagdalo sa Diyos sa pagpapalitan ng message. Maraming salamat po at maraming ganda sa pasahan ng pagsitalito sa maaari ko rin po Mami na mga kapatid, tayo po ay para sa ating kulitan, dahil sa ating kulitan, sa tumubuan sa pagtawag ng Kristo. Bukas po ay formal na papasok sa seminaryo ang ating kapatid po ay para sa ating kulitan, sa ating kulitan. Bukas po ay formal na papasok sa seminaryo walang ay mag-aaral sa sila po ay nagpunas po ay seminaryo walang ay mag-aaral
May po kababahan tayo doon sa iyong tawag upang simulan ang paglalakbay ang namin ang paglalakbay para sa iyong paglalakbay. Kailangan sa likado pastor kunda kita sa iyong patuloy mo sa paglalakbay sa iyong tawag upang sige na sa iyong paglalakbay para sa iyong pastor sa iyong pagtuhanan at karoon sa lahat sa iyo sa iyong sa mga araw na magalakan suwat sa paglalakbay ng oras na sa ibon malakas yung oras sa iyong pagkapaksay sa iyong pangalan ikaw magkaroon sa unang awa hanggang sa iyo sa mga ang pagkalaan suwat sa pagkalaan ng barangay sa ibon ito sa pamilya sa tagsay pinapangako natin patuloy sa alalayan sa mga gaway sa karapat-dapat sa alalayan sa pari sa ng pamilya sa tagsay pinapangako natin patuloy sa alalayan sa karapat-dapat sa pagtutugon sa tawag ni Jesus sa kalapit ibatungo sa kanila ng pinagaway niya laban ng Steven sa pinsong pinatangkiwala sa isang karapat-dapat sa pagtutugon sa tawag ni Jesus sa kalapit ibatungo sa kanila ng pinagaway niya at pag-ikuran. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ang
Hallelujah,